Isang matagumpay na executive assistant sa isang malaking kumpanya sa Abu Dhabi si Chris. Ngunit sa likod ng tinatamaasang tagumpay at pagkakaroon ng matiwasay na pamumuhay ay isang kwento ng madilim na kahapon. Si Chris ay isang batang isinilang na parang isang kuting na ipinamigay mula nung pinanganak siya ng kanyang ina. Para siyang isang pusa na pinamigay, pinagpasapasahan. Mula nung isinilang ako ng aking ina, ipinamigay na niya ako sa amin na bandera. Katapos sa labandera, sa isang kaibigan. Tapos sa isang kaibigan. Tapos yung huli yung sa Bulacan. Sila yung isang pamilya na walang anak. Sila yung huling nag-ampon sa akin. Tapos, yun yung pamilya na akala ko akin, akala ko totoo, akala ko buo. Pero dumating ang isang araw, pagsapit ko na ika-7 taong gulang. Ayun ko na yung anak ko. Ingatan niyo po ako, anak ko na. Halika na. Kahit ayaw ng pamilya na nag-ampon sa akin, wala kami nagawa. Kinuha niya ako, binawi niya ako. Sa piling ng bago niyang magulang, sobrang hirap at pasakit ang kanyang sinapit. Kumbaga yung kabataan ko, hindi ko na-enjoy. Marunong na ako magluto, maglaba, maglinis, magtinda ng mga kakanin. Oh, Marie Chris, ibenta mo to. Huwag kang bumalik dito hanggat hindi yan naubos. Tandaan mo yan, ha? Sa murang Bilisan edad, mo na. nagtatrabaho na ako. Puto! Banana cue! Umiikot ako sa mga probinsya, sa mga barangay ng aming bayan. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang umuwi na hindi naubos Pag kunting yan. pagkakamali lang, bubugbugin ka. Murang edad pa lang, bugbog na yung katawan ko sa palo. Lumaki ako na parating may kadugtong yung pangalan ko na isa kang sampid, na isa kang ampon, isa kang putok sa buho. Sa pagdaan ng panahon, pumanaw ang kanyang kinikilalang ina at dito naungkat ang sikreto ng pamilya. Ang kinikilalang ina ay lola pala niya at ang kinikilalang ate ay ang tunay niyang ina. Ba't ngayon niyo lang po sinabi, ate? Kayo po pala yung nanay ko. Hindi ko sa'yo sinabi agad kasi hindi ko kaya ng responsibilidad. Nahihiya ako sa mga tao. Iniwan tayo ng tatay mo. Hindi niya ako pinanagutan. Hindi niya tayo mahal. Di ba sabi nga, walang nanay na makakatiis ng isang anak? Pero hindi ko naramdaman sa nanay ko yun eh. Lagi niya akong tinitiis. Hindi niya maparamdam sa akin na anak niya ako, na mahal niya ako. Malis ka! Umalis ka nga! Lumayas ka! Upang matakasan ang problema sa pamilya, umalis si Chris pagkatapos ng high school at nakipagsapalaran sa Maynila. Nagtrabaho siya at sinikap niyang makapagtapos ng kolehiyo. Dito niya nakilala ang lalaking nagbigay halaga sa kanyang buhay. Minahal niya ng husto ang kanyang kasintahan. May pagkakapan ako sa'yo. Ano yun? Buntis ako. Ano? Hindi ko mananagutan yan. Ang sabi mo, hindi! Sasabi ko, pag nagkaroon ako ng sarili kong pamilya, hindi yun mararanasan ng mga anak ko. Pero hindi nangyari yun. Naiwan na naman ako, nag-iisa. Naglahong parang bula ang kanyang nobyo. Dito siya nagpasyang umuwi sa kanyang tunay na ina. Tinanggap naman niya ako. Doon naramdaman ko naman yung pagiging ina niya. Kasi siguro iba pa rin yung lukso ng dugo kapag yung may apo ka na. Ngunit sadyang mapusok ang damdamin ni Chris at sabik sa pagmamahal, kaya muling nahulog ang loob sa lalaki. Tinanggap siya ng buo at humantong sila sa kasalan. Pero nung nagpakasal na kami, doon na nag-umpisa yung bangungot ng buhay ko. Wala siyang ginawa kundi mag-inom, mag-drugs. Nung una kasi iniisip ko, kaya kong pagtiisan. Lumipas yung 1 taon, bugbog, away, bate. Hanggang isang lihim pa ang bumulaga sa kanya. Doon pa mismo sa bahay namin, nagja-jamming yung nanay ko at yung asawa ko. Ganon katindi yung sakit na sarili mong ina,
Instead na ayusin niya yung buhay ng anak niya, siya pa mismo yung promotor sa mga bisyo na hindi dapat. So naglakas ang loob ako talaga na makipaghiwalay na sa kanya. Doon naisipan ko na mag-abroad. Dahil sa pang-aabuso, minarapat ni Chris na iwan ang asawa at makipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil bagong salta at walang kaibigan, naging kapit sa patalim si Chris. Parang dito gamitan. So nakipag-live-in ako. Doon natuto na ako ng mga bawal. Yung pag-inom, paninigarilyo, yun yung cause kung bakit ganito yung buhay ko. Pero pinasok ko pa rin yung bisyo na yun. Kasi kumbaga, pag time na nanghihina ka, malungkot ka, parang yun yung naging kaibigan mo, yung alak, yung sigarilyo, yung barkada, yung... Kumbaga, hindi kompleto yung araw mo kung hindi ka magpa-party, magdi-disco, kasi doon ka sumasaya. Party dito, party doon. Walang pinalampas na imbitasyon si Chris. Hanggang isang araw, isang bagong kakilala ang nag-imbita kay Chris sa isang party. Excited siyang pumunta, bihis na bihis, at handang mag-enjoy hanggang sa malango. Subalit, Yun, hiyang-hiya ako sa sarili ko kasi yung damit ko na suot, ang iksi ng damit mo, tapos doon pala mababago yung buhay ko. Doon ko nakita yung sarili ko na ang layo-layo ko na pala sa Panginoon. Na sobrang, bakit ko sinasaktan yung sarili ko? Meron palang nagmamahal sa akin. Buhay na walang hanggan, yung regalo ng Diyos sa atin. Kung siya ay ating tatanggapin, hindi titingnan ng Diyos. Nung narinig ko yung message nung speaker nung gabi na yun, gusto natin siyang tatanggapin. parang lahat ng mga tanong na hinahanap ko nung bata ako, sinagot niya. Na yung pagmamahal na hinahanap ko, mula pagkabata ko, doon ko lang pala mararamdaman. Meron palang Diyos na nagmamahal sa atin. Akala ko dati kasi wala. Kasi minsan di ko naranasan na may nagmahal at may tumanggap sa akin bilang ako. Yung pala, doon ko nalaman, doon ko nakilala ang Panginoong Hesus. Kung gaano niya tayo kamahal. Doon ako natutong magpatawad. Yun yung unang-una kong ginawa. Nung nag-aral na ako ng Bible, umattend na ako ng mga seminar, lahat ng training sa church, ini-invite ako. hindi nagtagal, nakilala niya sa gawain ang isang byudo na naging kaibigan niya at kalaunan ay naging kasintahan niya. Dito pumasok ang panibagong hamon. Paano siya makakasal sa kasintahan gayong kasal pa siya sa asawa? Nasa planong ipapaanal na niya ang kanyang kasal sa asawa nang bigla itong pumanaw. Sa pagpanaw ng asawa, nakuha rin ni Chris ang kanyang anak dito at nakapagpakasal na sila ng kasintahan. Hindi lamang sa kanilang relasyon pinagpala ang bagong mag-asawa kundi maging sa kanilang trabaho. Kapwa matatag ang trabaho at mataas ang sahod ng mag-asawa. Dagdag pa dito ang pagsasama nilang mag-iina sa UAE. Napatawad na rin ni Chris ang kanyang ina na hindi man lamang kinakitaan ng pagmamahal noong siya ay lumalaki. Ang pangarap ni Chris na magkaroon ng sariling pamilya na pagmamahala ng umiiral ay ipinagkaloob ng Panginoong Diyos. Dagdag na pagpapala ang ipinagkaloob ng Panginoon kay Chris sa panahong ito. Dala niya sa kanyang sinapupunan ang anak nilang mag-asawa. Una talaga sa lahat, kumapit lang tayo sa Panginoon. Siya lang talaga yung masasandigan natin. Kung nahihirapan ka, huwag kang susuko. Kahit anong hirap ng buhay, kung may God ka sa puso mo, kung nandyan siya, kung siya talaga yung Savior na iniisip mo, lahat makakaya mo, lahat magagawa mo. Kung narating ko to, kung nakaya ko to, makakaya niyo rin.